Samantala, sinimulan na ngayon ng mga APEC leader ang kanilang pulong. Kasunod ng kanilang family photo session sa kanilang talumpati, inilahad ng Pangulo ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa nakalipas na taon. Anya, mahalagang pagkakataon ang pulong para sa malalaki at maliliit na negosyo ng mga kasaping bansa para lalong umunlad. Sa kanilang family photo, hindi na nagsagawa ng kapit-bisig ang mga APEC leader at sa halip ay kumaway na lamang sila. Kumuha tayo ng detalye mula kay Weng de la Fuente. Weng. Yes, Sandy, matapos nga yung ginawang family photo, ito yung ikalawang family photo ng mga APEC member economies dahil yung nauna ay kagabi kung saan nakasuot sila ng barong doon sa dinner na inihain ng palasyo o ng Pilipinas para dito sa mga panauhing leader na miyembro ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. At pagkatapos nga niya ang ikalawang family photo na yan ay sinimulan na ang Retreat 1 ngayong araw na ito na ito din yung, yung ikalawa at final na araw kung saan magtitipon-tipon ang mga leader na kasapi dito sa APEC. At pagkatapos ng Retreat 1 ay magkakaroon sila ng Leaders Luncheon na dyan din idaraos sa PICC. At susundan niya ng Retreat 2 kung saan ay isa sa pinal ang lahat ng mga napag-usapan at alas 4:30 ng hapon ay yung adjournment ceremony. Ito yung pinal na pagtatapos ng mga pagpupulong na isinagawa dito sa Pilipinas bilang host ngayong taon ng APEC meeting. Pero pagkatapos niyan ay magkakaroon ng press conference si Pangulong Aquino ng alas 5:30 ng hapon kung saan ay inaasahan na ipagmamalaki kung ano man yung mga napagkasunduan at naging resulta ng pagpupulong na hinost ng bansa ngayong taon. Pero sa sidelines pa rin ng mga pagpupulong na yan ng APEC ay nandoon pa rin ang mga bilateral meetings ni Pangulong Aquino sa iba pang mga leader. Although kahapon doon sa serye ng mga bilateral meetings, ang ilan doon sa mga punto na napag-usapan ay yun na ukol sa climate change adaptation at yung disaster risk reduction. Gayon din yung isyong pang seguridad at maritime freedom dito naman sa West Philippine Sea at yung ilan pang mga issue na kinapapalooban ng mga bansa hindi lamang sa aspetong pang-ekonomiya kundi doon sa edukasyon at yung pagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan nito, yung pagsasaayos o maayos sa relasyon o yung people-to-people ties na tinatawag. Pero ang ilan pa doon sa mga tinalakay ng Pangulo sa mga leader ay ilan din doon sa mga common problems, kagaya nga ng transnational crime at yung mga kampanya laban sa illegal drugs at yung mga natawag na insurgency. Pero sa ngayon ay nagtitipon-tipon pa itong mga leader at tatalakayin yung mga rekomendasyon na isinumite noong mga ibang mga subgroups na nagkaroon ng pagpupulong sa loob ng isang taon na hinost nga ng Pilipinas. Unang nagsagawa o yung pinaka-kick-off nitong pagpupulong ng APEC na hinost ng bansa ay nangyari noong nakaraang Disyembre. Pero yan ay serye ng mga pagpupulong at mayroong mga ipinresenta na mga rekomendasyon. Partikular yung ABAC na tinatawag o yung APEC Business Advisory Council para naman sa pagsasaayos ng mga negosyo o kalakalan sa pagitan ng mga bansang miyembro ng APEC. So kahapon ay nagkaroon din ng pagpupulong ang tinatawag na Pacific Alliance kung saan ay tinalakay yung posibleng accession o yung pagpasok ng bansang Colombia dito sa APEC pero wala pa ring desisyon kung ito ay magiging formal na nga o makakasama na ang Colombia bilang isang regular na miyembro ng APEC. Ano mga kaganapan pa kaugnay ng Day 2 at final day ng APEC Leaders Week na tinatawag, yatid natin maya-maya. So mula dito sa International Media Center, Weng de la Fuente, back to you, Jan. Salamat, Weng de la Fuente.